sa kusang pagpapasako. Kabilang dito ang malusog na pagkalimot sa sarili. Malalaman natin nagsisimula na tayong umunlad sa kababaang loob kapag napapansin natin pinapalakas tayo ng banal na espiritu upang upang mabuhay sa kasalukuyan hanggang sa hindi na tayo labis na naabala sa ating sarili sa anumang paraan. Gets po ba, no? Kung titignan po natin, parang napakahirap po talagang i-apply ito sa ating sarili. Kayo po ba? Huwag niyo na po bagitin. Meron po ba kayong isang kilala na talagang masasabi mo kung gaano kababa ang loob ng taong ito? Malamang, hindi niya katabi niyo. Hindi malamang niya katabi niyo. Okay? So, we start, before we start reading the verse for this humility talk, let's stand first so we can pray for this message, okay? Let's pray. Father God, we offer this exhortation to you. Kayo po ang magbigay sa amin ng kababaang loob na maintindihan po namin kung ano po yung gusto niyong sabihin sa amin. Hindi po ako, ano mo muna dito, at kayo po, O God. Open our heart, O God, na maintindihan namin at naging channel of blessings kami every time na maririnig namin kung paano ka nangungusap sa amin, O God. Maraming salamat, O God. In Jesus' name, Amen. Okay. Kung sino po yung may dala ng Bible, pwede niyo naman po buksan ang inyong Bible o kaya sa cellphone nyo. Please read to me sa Numbers 12, 1 to 15. Okay na po ba? Buksan na po ba? So, babasahin ko lang po sa Tagalog. Okay lang po ba sa Tagalog? Na alam ko po na medyo nihirap kayo umintindi ng Tagalog kaya mga English speaking kayo. If you don't mind, okay? Sabi sa Numbers 12, 1 to 15, verse 1. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moses dahil sa babaeng Kusita na kanyang pinakasalan, sapagkat siya'y nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises ay isang taong mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Wow! Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa tuwadang tipanan. Nagpunta nga sila. Si Yahweh bumaba sa kanya ng haliging ulap at tumayo sa pintuang tuwadang tipanan. Tinawag nila si Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang sino mang nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Verse 7. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat pinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayang Israel. Kinausap ko siya ng harap-harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan talinghaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Verse 9. Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Verse 10. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita yun ni Aaron, sinabi na kay Moises, kapatid, huwag mo sanang parusahan dahil sa aming kapangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan. Kaya nakiusap si Moises kay Yahweh, O Diyos, pagalingin po sana ninyo si Miriam. Verse 14. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahilingan? Hayaan ninyo ng 7 araw raw sa labas ng kampo. Verse 15. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo, hindi umalis ng bansang Israel hanggang hindi nakakapasok ng kampo si Miriam. Wow! So pag-usapan natin yan, familiar naman
naman sa atin, di ba, kung paano nagpakita si God kay Moses? Anyone? Paano nagpakita si God kay Moses? Pamamagitan ng burning bush. Burning bush. Di ba totoo naman eh? Wala naman sa history ng nung sa Bible na gano'n nagpakita ang Diyos sa kanya. Kakaiba si Moses, no? Talagang meron siyang may natatangi sa kanya si God. Kaya kung bakit gano'n na lang, kung paano nakausapin si Moses. Si Moses ay piniling pinuno ng Diyos para sa mga Israelita. Matapos ang 40 taon ng pagpapastol ng mga tupa sa liblib na lugar, tinawag siya ng Diyos na bumalik sa Ehipto. At sa pamamagitan ng mga himala, ay inilabas ang bayan mula sa pagkabihan. Ipinakita ng Diyos na may tatatanging lugar si Moises sa kanyang plano sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya ng harapan. Kung natatandaan, di ba natakot nga natakot si Moses nung nagpakita sa kanya si God? Tapos hindi na matitigan. I think, correct me if I'm wrong, di ba nagtanggal pa siya na sandal? Sama po ba, Brother Buboy? Ano siya? Sabi kasi, holy daw yung ground na yan. Ngunit naging mapagpasalamat ba ang mga tao? Hindi. Sa halip, palagi silang nagreklamo at tumututol kay Moises. Sa panahon ito, sina Aaron at Miriam, kapatid ni Moises, ay sumusuporta sa kanya at tumutulong upang matupad ang mga layunin ng Diyos. Ngunit kalaunan, dahil sa inggit, maging si Miriam at Aaron kumalaban kay Moses. Mga kapatid, tingnan niyo kung ano nagagawa ng pride, ng inggit, ng envy sa tao. Alam ko, hindi lang ako naka-experience ito na kapag meron ka mga achievement, hindi lahat ng tao natutuwa. Tama ko ba? Tama ba? Alam niyo, meron akong napanood ako isang pastor. Ito talagang napaka sa akin, laki ng impact sa akin. Kinuwento niya, sinabi niya, ano ba yung reason ni Lucifer para mag-aklas kay God? Sabi ko, Sabi, pride. Tama naman. Pero dito sa pagkakapaliwanag sa kanya, ewan ko, baka dumaan na rito sa feed nyo. The reason daw ni Lucifer kung bakit ganun siya, nainggit siya sa atin. Kinreate tayo ni God, hindi kasing pantay ng mga angel, namumukod tangi tayo. Tayo, pag nagkamali, binigyan tayo ng pagkakataon para makabalik sa Kanya. Tama mo ba? Naiintindihan mo ba natin lahat yun? Because of Jesus Christ, makakabalik tayo kay God. Si Lucifer hindi. Wala siyang pagkakataon na bumalik pa ulit sa langit o bumalik pa sa Diyos. Kaya gano'n na lang ang galit na sa atin. Kaya siya nag-aklas. Kaya kung nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, Brother Ninyo. Brother Angel, yun po ang dahilan. Kasi inggit siya sa atin eh. Hindi lang sa atin, para sa mga nilalang. Yung future natin, mga kamag-anak natin, yung mga generation to generation, hindi siya titigil. Kasi hindi na siya makakabalik sa langit. Hindi po ba napakasarap nating naintindihan na mayroon tayong pagkakataon na bumalik? Kaya ngayon natin ito, mga brothers, yung pinag-uusapan natin about humility. Mga bro, bakit kayo nandito? Ito lang na ginagawa nyo. Isay na ito ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Bakit? Pwede naman wala tayo dito, di ba? Katulad lang sa pinag-uusapan namin ni brother nung bagong dala ni Brother Gerald. Pwede naman siya tumanggi. And yet, sabi niya, sige, sama ako. Brother Miguel, Brother Ian. Hindi mo ba? Sarap kayo minom. Sarap kayo tumambay. Sarap kayo mag-Netflix na lang. Pero yun nandito kayo. Why? It's sign of humility. Although masarap talaga yung kari-kari ni Brother Buboy. No, kidding aside. Hindi po ba? Hinamon nila ang kanyang otoridad bilang pinuno ng bansa. Kinustyon nila ang kanyang karapatan na maging nag-iisa tagapagsalita ng Diyos.
tinalikuran at sinaksak sa likod ang sarili niyang pamilya. Paano tumugon si Moses? Wow, ito na ito, maganda itong part na ito eh. Si Moses ang taong ginamit ng Diyos upang magsagawa ng dakilang mga himala. Ang taong binigyan ng lakas ng Diyos upang hatiin ang dagat na pula ay hindi nagbigay ng anumang personal na tugon. Wow! Special ka! Moses ka eh! Kinuusap ka ng harapan ng Diyos, and yet, wala kang ginawa. Pwede mo suru-suruin yan eh, di ba? Pwede ka malumpat eh. Pero anong ginawa niya? Ay hindi nagbigay ng anumang personal na tugon. Buong-buo niyang ipinubaya ang usapin sa mga kamay ng Diyos. Wow! Ulitin ko, buong-buo niyang ipinubaya ang usapin sa mga kamay ng Diyos. Sino mga nagdadrive dito? Nagmamaneho? Ha? Yung mga guilty dyan, sa mga may init ang ulo. Guilty ako. Di ba nakakapikon? Nakakapikon. Kahit na, siyempre wag tayo mag-iipon, kahit na tulisan ako, yung mga pagkakataon talaga ng pipikon ka, libag kumakanta, ganyan, di ba? Pero dito, nakikita sa amin, ang practice. Tao rin lang naman si Moises, di ba? Wala naman special sa kanya. Wala namang kryptonite to para mawala ng power, para si Superman. And yet, ginawa niya yon. Walang depensibong pagtanggi, walang galit na sagot sa kanilang mga paratang. Walang mga abogado na nagsampa ng kaso o humingi ng kabayaran dahil sa kanilang mapanirang mga salita. Accepted po si brother, si Atty. Just dito ha. Kailangan po natin sa Atty. Just pagkakaroon ng mga kaso-kaso dyan. Sa halip, narito ang isang taong alam na ang Diyos ang bahalang magtanggol sa Kanya. Isang taong na siya'y laitin ay hindi gumanti ng panlalait, kundi patuloy na pinagkatiwala ang sarili sa Diyos na makatarungang humahatol. Wow! Di ba sabi, the vengeance is Mine. wow! Kaya keep on praying mga kapatid. Ako lagi, struggle ko to eh. Inis na inis ako sa mga motor. Nagmumotor ako. May 4-wheel ako. Pero yung attitude, nagkaiba talaga eh. Hanggang ngayon, no? 14 years. Issue ni Jojo Umali yung pagiging pikon sa kali. Pero may improvement naman po. By God's grace. Kayo po ba? Kayo po ba? Ano po ba ang ano nyo? Ang isang kahinaan nyo na hindi natin kaya ipagkumbaba? Most of us here are already married, tama? Sino single dito? Oh, keep on being single. Okay lang yun. Okay na. Okay lang yun. Ganyan? Okay lang yun. Kahit wala akong iisipin. Kahit Kasi dito single lang. madalas eh, yung pagiging mapagkumbaba natin mga lalaki. Totoo. Married for 32 years. Diba? Siguro meron pa dito, mas mahaba pa. Pero yung pagiging kababaan ng loob, mga brothers, mahirap talaga ito eh. Makikita natin dito ang pinaka mapagkumbabang tao sa ibabaw ng lupa. At ano ginawa ng Diyos? Ito raw. Pinagtibay at pinagtanggol niya si Moises. Itiniyasa si Moises at inilagay sa tamang lugar ang kanyang kapatid na lalaki at kapatid na babae. Gagawin din niya iyon para sa iyo ngayon. Wow! Napakagandang good news nito mga kapatid. Kahit daw nilalait-lait ka na, huwag ka na lang daw bumanti. Alam ko mahirap yun. Hindi lang totoo mahirap eh. Imposible. Yun ang minumura ka na hindi mo naririnig. Di ba? Na gano'n. Nimi-middle finger mo pa yan. Brother Alexis, no? Pagka... Diba? Hindi naman siguro limit sa inyo kung anong itsura ng road rage niya sa Pilipinas. Ha? Baka gusto nyo mawala ng lisensya. Baka gusto nyo masuspindi. Ha? Oo, gusto mo ma-viral? Ma-viral. Pag tinira ka ni Kalbo, wala kang magagawa.
Ito totoo naman po sa Tagwelo. Hindi naman po siya lalaki. So ano pong pwede natin gawin? Pagdating sa tinetest ang kababaang loob natin. Ano sinasabi? Dito, sa ano na to? Sa verse na to. Hindi pala imposible na magpakumbaba tayo. How ironic ang pinag-uusapan natin yung milito, puro tayo lalaki dito. I know, most of you nakaranas na rin ng ganito na mahirap talaga ibaba, magpakumbaba. Pero by God's grace. Kasi start na eh. Ayun pa lang, pag tinitignan ko kayo, ibig sabihin, kaya na pala magpakumbaba. Dahil kung hindi, wala kayo dito. Pero let's put the credit doon. Hindi kayo. Hindi mo sasabihin, hindi. Control, control it. Hindi kayo to. By the work of the Holy Spirit, kaya ang bawat isa sa atin nandito. Huwag natin pong kalimutan niya. Kung naging special si Moses kay God, hindi na sinasabing sinino niya na kayo. Hindi niya kayo inisang tabi. Kasi kung totoong gano'n ang plano niya, wala po kayo dito. Tama po ba? Hindi po aksidente na maririnig nyo ang bawat sasabihin every single time na natatayo rito at nag-speak siya. Ngayon, nagsasalita ako sa inyo, hindi ako ito. God is talking to us directly. Kung paano nagsasalita, si God kay Moses. Ang pangit naman kung nasusunog ako, ano ko si Human Torch? Di ba? Pero gano'n na gumamit ng Diyos eh. Gano'n na siya kumikilos. So let's be thankful. Pag struggle, ang humility, pray. Bagsak, tayo ulit. Pray. Lagi natin alalahanin ng scripture. Vengeance is mine. Kaya baka mamaya kasi, tuwing magbabasa tayo ng Bible, pag nakakarinig tayo ng vengeance is mine, it's all about physical. Okay? Kasi spiritual battle to eh. Pagkakas natin narinig yung mga word, laging inaano natin, nare-relate natin sa pera, sa power. Pag nagbabasa po kayo ng Bible, asking for the Holy Spirit yung wisdom, papanatahan ko sa inyo. Yung humility. Hindi naman na okay, so thinking but can be me. Kumain ko lang po dito sa organization na ito. Ang pangalan ng organization na papers. Actually, one. Kasi sa so, si Jambe. So, itong organizations na ito, isa itong malaking organization, nag-start ko sa Amerika. Ang founder nito, I think tatlo. Pero kilala lang sa kanila, ay si Lord, sino kinalaman yung si Lord Sani, ang kilala. Pero meron siyang kakatawa na dalawa na hindi nagpapabanggit ng pangalan. Sa lang sila, sa likod lang sila ng organization kumikilos. And yet, nung lumaki na nung tumakin, international na sila, hindi pa rin sila kilala. Yung founder lang. Although hindi naman sa bahay yung kilala siya. Isa siyang dating delinquent, student, talaga paswine, magulo, matonius, and yet, binawi siya ng Panginoon, naging group sila. So, ano yung gusto ko share dito sa point na ito? Hindi po natin kailangan ng title. Tingin gagawin mo tayong kabutihan, ginagawa po natin ito para sa Diyos. Mag-recognize mo tayo ng Panginoon. Sabi nga you will get your reward. Yung iba, nagpapakita ng gilas, katulad ng mga chat, ay mga passes, nating mag-aayuno, pinakikita. Tayo hindi na.
Dahil naiintindihan natin na yung Diyos mismo ang magliliwag sa atin. Okay po ba? Okay, kamusta po ako? Nag-flash ako ba natin kung ating may reflection dito, please group your i-post ko lang po ito, through prayers, tapos pag-ano lang po tayo. Groupings. Ano? Away ko pala. Yes, brother Angel. Sandali lang pwede. Pero sa ito po, Maganda kasi yung topic natin. How do you live in duty? Humbleness. Kapabang loob. At nakakatawa lang kasi, ngayon ko lang talaga sa spirito. Kasi, I thank God for the life this two pakatira natin. Kung sino kayo. Kaya I thank God for your life. Nandito sila kayo. Medyo sa kapatira kasi, hindi ko wala ng medyo hindi pagkakao. Pero bakit nandito sila kayo? Dito sa God for them. Humility. Medyo nagkaroon ng tampuhan sa isa nating kapatid. Di ba? Alam niyo kung sino kayo, pero nakakatuwa. Dahil nandito sila. Bumalik sila sa atin. Dahil nakito sila ng tawag. Hindi ko napapanggitin kung sino kayo. Alam niyo kung sino kayo. Nakakatuwa. Ilis ako ng nagpiling kami magpakumbaba. Magpatawaran para sa success ng ating grupo. Sa atin ito, hindi sa atin, kundi sa Panginoon. So, maraming salamat sa dalawang kapatiran natin na alam natin, tuloy-tuloy natin mga kasama. Maraming pong salamat. huwag nang lalantanin yung pupusin. Ano ba, bago ako matapos, kunin lang natin yung takeaway natin dito sa ating pinagsakalan. So, personally, ang takeaway is, ang Diyos may ganap na control. Okay? Listen guys. Ang Diyos ang may ganap na control. Minsan, maaari natin maramdaman na napakahalaga natin sa sarili nating patingin. Hanggang sa puntong iniisip na natin na hindi niya magagawa ito kung wala tayo. Nababanggit ko na kanina, feeling mo kasi, kaya ka nandito, effort mo. Okay? Kung itaas ang ating sarili at ang ating mga ambag ng higit sa nararapat. Nais ng Diyos na buong kababaang loob tayo tumingin sa Kanya para sa direksyon at lakas upang makagawa ng pagbabago sa mundo ito. Ikaw ba ay handang magpasakop na may kababaang loob sa Panginoon upang magamit niya kailanman at sa ang kanyang nais? Amen. Kung sino may gusto mo. Amen? Amen. Amen. Sino kayo ngayon, may tapang, mamuhay bilang isang tao nagpapasakop sa Diyos at sa paggawa nito, nag-iiwan ng tatak para sa Ebanghelyo at sa mga susunod na henerasyon. Amen? Amen. Lord, maraming salamat po. Sa pagkakataon, napag-usapan namin yung kababaang loob. Lord, ikaw mismo, kung gaano kababa ang loob mo para ipagkaloob ng hindi sa anak. Jesus, thank you